Kasama sina Attorney Ed Dural, Jerome Fadriquela, Ricky Brosas at Miss Liza Soriano. Dito sa Pera at Kabuhayan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito sa Inquirer Radio 990 AM. It's a rich man's world. Naghahanap ng trabaho pero tinatamad maghanap sa dyaryo o internet? Makinig ka na lang sa Inquirer Radio Job Market. Iisa-isahin ang mga trabahong pwede mong applyan, magbibigay gabay at payo sa karir at pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa anumang trabaho. Inquirer Radio Job Market with Jessie Francis Rebustillo. Tuwing linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa Inquirer Radio 990 AM. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, alas 6:15 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa Inquirer Radio 990 AM. Langit sa lupa. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer Libre. Para sa mga naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, tutok lang sa programang magbibigay sa inyo ng oportunidad na makamit ang matagal nyo ng minimithi. Let's talk! Mag-usap tayo! Kasama sila Ed Rosales Dural, Liza Soriano at Department of Labor and Employment Director for Communications, Nikon Pamironag. Makinig tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Inquirer Radio 990 AM. Let's talk! Mag-usap tayo! Balita, showbiz, sports, opinyon, serbisyo publiko at iba pa. Lahat ay mababasa mo sa Bandera. Masarap kasama sa almusal, kaya bumili na at gawing bisyo ang Bandera araw-araw. This is Trans Radio Broadcasting Corporation. Inquirer Radio 990 AM. News, information, entertainment, and public service. DZIQ. Inquirer Radio 990 AM. Member KBP. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Ang galing mo naman! Bigatin sa Radio Inquirer 990 AM. Ayun, good morning. Welcome po sa Inquirer Radio 990 AM. Of course, Sabado na naman, April 5, 2014. Bigatin time. Yes. Bigat ng mga guests natin for today. Marami tayong pag-uusapan. Summer, ang init sa labas, grabe. Get well soon kay Arnie. Oo nga, medyo medyo yung paa niya medyo nagkaroon ng problema. Diba? Bata pa naman siya. Summer na talaga din. Saan ba lakad? Wala bang mga beach? Walang ano? Hindi mo pa ako binibigyan ng Boracay mo. Di ba? Sige, binigyan mo ako dito. Ayan, La Carmela po. Huwag niyong kakalimutan. Mura-mura. Sa Bigatin Deals. 775 lang po. Visit lang po kayo sa Bigatin Deals. May nakakita 775 pesos.
Boracay na ho yan. Boracay na. Pwede na po kayo makakuha ng kwarto sa Boracay. Okay. And of course, sige, Siyempre, papakilala. marami tayong mga bisita. Marami tayong bisita ngayon. Simulan na ho natin. Ako po si Dan Macaranas. Elison Barcelo po, kabigatin. Kabigatin, ha? Opo. Siya ang ating mga kasama for today. Pag may mga tanong, pwede ho mag-text later on. 0919-290-9646. Pwede rin po sa aming Facebook at Twitter account, Radyo Inquirer 990 at yahoo.com. Pwede rin kayo tumawag 519-1875 at 519-1876. Kuyang Eli. Yan. Ngayon, pag-usapan nga natin ngayon yung nararapit na Drupal Camp Manila 2014. Naalala ko, Yan. may sticker ako niyan dati. Naging guest na rin natin sila before. Drupal. Saka yung Shoot and Sell Shoot and Sell. na application sa iPhone. Maganda yun, ha? Shoot Okay. and Sell. Yan ang mga pag-uusapan natin. Saka yung mga, kasi matin kami nun sa Echelon nun. Maraming mga nanalo. No? Mga bata pa talaga. Kaedad Talagang natin. Medyo kaedad ko. Yun. Marami silang naiisip na bagong mga produkto na talagang magugulat ka kung paano nila sinimulan, at the same time paano sila nagkaroon ng idea na magki-click ito. Minsan ka magtataka ka paano nila naisip yun, di ba? Pwede pala yung ganun, di ba? Kaya simulan na natin, no? Sige. Sige. Pakilala mo muna si itong sa Drupal natin. Sinabi ko nga. Hirap na malabo mata. Okay. Kasama ho natin, event head organizer ng Drupal Camp Manila 2014, Michi Ang. Hindi. Mamaya. Ano ba to? Napaghalo-halo ko. Si Gemma Rose. Manadera. Gemma, pasensya na. Magkadugtong kasi. Hindi napag-iwalay. Pagka malabo mata talaga. Kumusta na po? Oo. Labo. Po. Lapit na ho sa mic. Hi, yes. Good morning po. Parang wala. Mr. Engineer. Parang wala yung mic. Hello. Yung kabila ho. Try natin. Hello, good morning. Good morning. Yeah, thank you for having us here. Yes, ma'am. Actually, this is my first time to be interviewed Huwag kang kabahan, on air. ma'am. So, medyo... Kinakabahan? Wag yan! Enjoy lang Walang natin. tayo about Drupal. Wala namang nakikinig. Tayo lang. parang hindi sanay pa. Yes. Pakilala rin natin yung kanyang kasama na apprentice developer, si Roald Umandal. Hi, hello. Bati naman kayo. Bate. Binabati ko rin yung mga volunteer din sa Drupal, and then yung may family ko, and then yung mga ibang friends ko. Yan. Mamaya, dadamihan natin yung mga Yes. friends mo. Ngayon, meron naman tayong isang bisita din na taga Shoot and Sell. Shoot and Sell. Yes, yung application yun sa iOS. Isang siyang nurse na turned mobile developer. Now active in the startup scene. She won startup weekends, hackathons, and events such as Hack to a Hatch, when she joined the developer and startup scene about 2 years ago. Now she leads Shoot and Sell together with her co-founders, Ruby Santa Cruz and Rosel Centino, whom she met when they started creating educational apps and called the team TechSop Apps. Tama ba? Tama. Tapos nanalo yung yung Shoot and Sell nila, Grand Prize winner sa Angel Hack Singapore, June 2013. Ladies and gentlemen, welcome po natin si Michi Ang. Hi everyone. Hi, si Michi. Hello po. Hello. Kamusta naman kayo? Huwag kayong kakabahan. Kukwentuhan lang tayo rito. Ngayon, umpisa natin sa Drupal. Sige. Ano muna yung Drupal? Yan. Ano ba yung Drupal para alam ng mga nakikinig? Si Drupal po is a content management framework. So, like WordPress. Pero si Drupal is mas pina-enhance kasi sa back-end, PHP yung ginagamit niya. So, before kasi, nung hindi pa ako nagdo-Drupal, I thought parang edit, download, install lang si Drupal. Pero when I started studying Drupal, as time goes by, dumugo yung ilong ko. Kasi kailangan mo rin palang aralin si PHP. Okay. Kasi yun yung written programming language ni Drupal. Pero developer ka na before? Or? No po. I am, masabi ko, project manager before and nasa call center. So, madali ba na mag-aral ng PHP? Teka muna, ang alam ko, ang PHP, pero yun, di ba? Philippine Peso. Philippine Peso. Dati. Teka muna, pag-isipan, paliwanagin natin. When you say PHP, pasensya na, hindi ako ano. Ano pa yung PHP?
yun yung ginagamit namin na programming language sa Ayun. Drupal. Programming So, language. code din siya. Code siya. Code. Oo. Yeah. When you see, kasi pag yung mga apprentice namin like today, yung mga baguhan, meron kaming dalawang klase ng approach. Kapag non-Drupal ka, lalo na hindi ka programmer yung background mo, ini-introduce muna namin yung site building na edit, click, install lang talaga. Yun Yun ang yung simple. other Oo. part ni Drupal na napakadali. Meron kaming mga kagaya ng buildamodule.com na pinopromote sa kanila para doon sila mag-aral ng video tutorial. But kapag meron kang programming language like PHP or Python ka or sanay ka na mahirapan yung sarili mo, paduguin yung ilong mo. So, pwede Pwede kang naman simple, mag-hard code sa Drupal ayun na. gamit si PHP. Pero gano'ng karami na ngayon ang community natin yan? Nung 2012, nung unang simula ako sa Drupal, nasa 600 kami sa Facebook group. Okay. Tapos wala pa kaming page noon kasi talagang initiative lang ng community na mag-meet up and magturo. Pero as time goes by, noong 2013, nung nag-start kami mag-campus tour, naisip namin na andun yung passion namin sa pagtuturo and paghikayat ng mga tao na lumabas kayo. There's something more about into the community kaysa yung parang lagi kang nasa bahay. So it's more of exposing yourself to other people, ma-relate mo yung sarili mo sa kanila. And ideas are basically coming from the community Kasi based from the collaboration of different developers, marami kang matututunan. And Drupal, nung recently, nung nagbilang kami sa Facebook group, medyo nasa 2,600. Ang galing Dami na, 2,000. May mga, ano ba kayo dyan? May mga estudyante din coming from different universities. Most of our members now are young people. Galing Pero kasi, marami na ring devs. 2 years ago, bihira kasi nag-aaral pa ng mga Drupal. Ganyan. Medyo, hindi sila into, mga pagiging, sa pagko-code. Hindi sila mahilig kasi, ng mga codings. Ako kasi gumagamit din naman ako ng WordPress. And hindi naman namin inaano sila na kapag ayaw nila si Drupal, di namin pinipilit. Kung ano yung sa tingin mo na comfortable kang gamitin, yun ang pag-aralan mo. Kasi hindi mo naman pwedeng pilitin yung sarili mo mag-Python ka, mag-Ruby, kung hindi mo naman interest. Pero kung gusto mo talagang matuto, passion mo talaga na matuto ng Drupal, andito yung community, hindi lang si Drupal community. Marami ring community sa IT na pwedeng tumulong sa'yo. Like si PHP, UGPH, and yun nga, yung sa Ruby and Python. So, nagtutulungan yung mga community para matutunan ng mga student ngayon yung ibang programming language aside dun sa mga tinuturo sa university. Si Roald naman, tanong ko lang, kasi apprentice ka na developer. Sino man nagtulak sa'yo na gamitin mo or sino ba yung nag-udyok sa'yo na, sige, mag-aral ka ng Drupal? Actually, nagbabrowse lang po ako dati sa internet, then nakita ko yung group ng Philippine Web. By the way, ilang taong ka na nga pala? 21 po. Kayo doon lang oo. Katatapos ko lang pong graduate sa Jose Rizal University. So, ayun po. You mean anong course mo po? BSIT. Okay. Related. Napakinabangan mo ba yung yung Drupal? Yes, napakinabangan po. Hindi yung hindi yung napag-aralan niya. Napag-aralan mo. Pareho din naman, sige. Pareho, kasi sige. Yun ang niya ngayon. Kasi may mga nag-OJT sa amin, minsan di masyadong yung mga napag-aralan lang, di masyadong nagagamit. Bakit? Alam mo na, minsan nasa attitude nung nag-uubos lang ng oras. Parang, sige, makagraduate, kuha tayo panibagong course. Ay, wag. Culinary arts, gano'n. Yan. Sige, balik tayo. Paano mo natutunan yung ng pagko-code ng Drupal? PHP programmer na rin po ako nung bago ako sumali sa Drupal. So, hindi naman po ako gaano nahirapan si Drupal. Nag-browse lang ako sa internet, sa Facebook, then sumali ako sa group nila. And nakita ko na active talaga yung community. So, nag-join ako sa community and I attend their events, yung Ekela, then meets Drupal. So, ayun, doon na nagsimula yun. Pagkatapos kong umattend ng event, may mga following events sila. So, nag-join na ako na nag-join. So, hanggang sa nagsabi ako kay Miss Jem na gusto kong mag-volunteer. Kasi, okay, that's good. Kasi yung talagang passion ko. Gusto kong i-share yung mga natutunan ko sa school, then yung mga
natutunan ko through browsing lang sa internet. Okay. Sa school nyo ba, may mga kaibigan ka ba o mga classmates na schoolmates na na-invite mo para mag-aral din ng Drupal? Yes, may na-invite din ako sa school namin. Oo. Kamusta naman? Okay naman po sila. Nandun pa rin ba sila o wala na? Yung iba po kasi is na hindi sila sa PHP, mas sila sa Android, mga mobile apps. Tapos then yung iba is networking. May mga professors ba tayo coming from different universities na active din sa Drupal community? Meron po. From UP, we have yung iba, Python din sila at the same time Drupal, pero nagtuturo din sa UP. So, developer din at the same time. And sa UP Manila, I believe, ang ginagamit na nila sa UP Manila, Drupal. As elective, ganun? Yung iba po. Meron na talagang tinuturo, ginagamit. Kasi iba talaga, PHP lang, Java. Yun talaga, as in Drupal, tinuturo na rin talaga sa school. Sa ibang school po, like yung mga napuntahan namin, in-integrate nila yung Drupal sa curriculum nila. Sige. Pamaya-maya, balikan natin. Tapos malaman natin kung may naging bilyonaryo na ba sa Drupal. Malay mo, nasa harap diba? natin. Oo, di ba? Ano yung future Hindi talaga mo alam ang future ng tao. Kaya yung mga nakikinig sa atin, di ba? Dapat marami king alam na languages. Yes. Marunong ka Java, ng Python. Don't limit yourself. Diba? Dami naman eh. Kasi iba-ibang framework, Yes. nandiyan naman yan eh. Anong framework ng Drupal? Yan na mismo yung framework. Bali, CMS na siya, tapos framework pa siya. Parang gano'n ba yan? Okay. Sige. Okay. Balik tayo. Mamaya, sa Drupal. Yan. 10:19. Dito naman tayo sa isa. Shoot and sell. Yan. Sige. When you say, Shoot! Barilin mo! then ibebenta mo. Bebenta mo, di ba? Brutal naman masyado. Binaril mo na, binenta mo pa. Di ba? Michi, paano ba yun? When you say shoot and sell, ano ito? Shoot and sell, sige. Actually, before kasi nung nag-join kami sa Angel Hack, Singapore, Yes. Mind you, nag-champion yun sa Singapore. Kaya nga eh. Di ba? Oh. Pilipino, Isinyut nga nila eh. Saka, Yung aksidente price. lang, di talaga sila, hindi nila balak talaga sumali. Correct. Kaya lang nagkataon na nagbakasyon ka yata eh. Nagbakasyon Sige, kwento ako, mo nga sa amin. What happened? So actually, nagbakasyon ako sa Singapore for a while. Tapos, iniyaya ko yung kasama ko si Ruby. Doon siya sa Singapore naka-base. So, hindi pa siya nakatry ng hackathon. Si Ruby yung co-founder mo rin. Yeah, po. Hindi pa siya talaga nakatry ng hackathon kasi hindi ganun ka-rampant sa Singapore. Unlike ngayon, medyo dumadami na. Pero sa Philippines, di ba, ang dami, di ba? Ay, dito, grabe. Grabe. Good, which is good. Kasi nakaka-enhance ng mga developers to join us. Ngayon, so, nung sabi, sige na, sali na siya kasi para ma-experience niya. So, nag-agree siya. She actually tried to join. Hindi nga niya alam yung price actually. So, kahit lang, game lang. And nag-enjoy naman siya. And, tapos, yung idea na shoot and sell, gusto kasi niya yung parang photo app. Alam mo naman, uso ngayon, di ba? Parang Instagram, ganyan. So, sabi ko, ayoko na naman gumawa ng Instagram. Or something. Ulit na naman, parang ganyan. Sabi ko, let's think of something let's make a twist na it can be useful for probably siguro mga businesses and stuff. Okay. So, dun pumasok yung shoot and sell. So, what it does is actually you take a picture of your product, add some details, and then choose from the overlay, done. Meron ka ng professional-looking ad for you, which you can share either sa social media and stuff. And at the same time, we're offering for the Philippines lang, yung printing, na you can print and then give it as flyers. So, yun yung ginagawa na shoot and sell ngayon. So yun nga, we joined the hackathon, and we had fun naman all night. Teka, ilan ba tinalo nyo ron? Dami. Di ba? Marami. Sino ba nag-pitch? Ako Ikaw din. nag-pitch ako. Sige. So, actually, okay siya. It was fun. Tapos, ang tawag dito, hindi niya alam yung price. Nagulat na lang siya na may board na, kasi parang yung ticket na board na Silicon Valley. So, just, everybody is talking about. Yeah. Tapos sabi, ano yung board na yan? Sabi ko, ang winning prize is Silicon Valley. Ganun ba? Nagulat siya. Kasi hindi niya na-expect eh. So, overall, actually, yun. It was the start of Shoot and Sell. And then from there, pumunta kami ngayon so we prepared for Silicon Valley. So Angel Hack prepared us. And then there's a Silicon Valley, we even had to go to TechCrunch Disrupt. It's a event na mayroong hackathon din, nag-join. Pero hindi naman kami nanalo, but the experience was good. At mas madami. Yung makapunta ka lang doon. Ibang klase. Panalo na yung... That's all the winners of Angel Hack ng 2013. Yes, ng 2013. Kay Greg Hapan pa yan. Kay Greg Hapan, yeah. Tapos yung nangyari doon, like, matutuwa ka kasi. Kailan ba ginawa yan?
June 2013. Pero nung nasa Silicon Valley niyo, that was September. September, no? Okay. Kasama sila Page Snap yata. Kasama namin si Page Snap, yeah. Okay kami, okay nila Page Snap. Tapos nasaya kasi. Kaya nangyari noon, merong yung representative ng Singapore, Pilipino. Oo. Ganun. Oo, sila yung nanalo eh. Tas, nga pala, oo, kaya dalawa yung naging representative. Kaya, yes. Nakakatuwa naman, no, 'di ba? Very 'di ba? Inspiring na hindi naman nila sinasadya, 'di ba, na talagang manalo. Wala, sumali lang, 'di ba? Sa mabigat ito, Pinoy. 'Di ba? Kaya nga bilib tayo sa mga Pinoy na developers natin. Actually, may mga nakausap, may magiging guest tayo dito, yung sa Salarium naman. Yung karamihan ng developers niya, Pinoy din talaga. Dito, taga-Europe siya, pero dito siya naghanap ng mga tao. Iba yung Pinoy eh. Iba nga eh. Bakit ba? Anong meron sa Pinoy? Matyaga. Probably I think we're still food. Yung magaling given yun. Magaling. Yung madiskarte. Siguro madiskarte. Tsaka siguro given with our, like for example, we're exposed in third world environment, diba? There are a lot of problems that we can actually solve. Unlike for them na... ayaw ng government ng third world. Developing country. Developing country. Okay, sorry po. Politically incorrect. Okay, sorry. Walang harm na intention. Naman. Okay, as a developing country naman, actually kung isipin mo, dahil dito, nagiging mas mas magaling mag-isip ng mga solutions. Kasi we have experienced it and we know na, konting improvement na lang, di ba? Adding with technology, maybe we can, improve our lives, right? Kasi minsan yung needs di ba? Yeah. Kaya nag-create Kaya nagkakaroon ng solution. Yes. If there's no need, why would you create a solution? Kasi sa kanila, nandoon na halos lahat eh. Tayo wala pa di ba? Yun, nakakapaggawa pero tayo. maganda kasi dito, kahit na dati siyang nurse, no? Oo nga, nurse ka eh. Pero kasi maganda rito kasi, kahit nurse ka, kahit ano pa course mo ngayon, parang dapat given na marunong ka mag-develop, dapat maging developer ka talaga. Ganun ba? Parang ganun. Parang, kunyari, hindi kasi itong sector nito, iba rin sa, halimbawa, nandito ka sa IT. Hindi ka naman pwedeng mag-nurse. Oo. Mag-aaral ka pa uli, di ba? Kumbaga, ito. Sa panahon kasi ngayon, kasi, dapat para siyang lisensya na lang. Na para siyang may tinuturo na lang sa school na pagka hindi ka naging developer ngayon, parang hindi ka magsasucceed kahit papaano. Ibig sabihin dapat mayroon kang idea para mas lalong yung additional skill mo ba. Minsan kasi may idea ka, hindi mo lang alam kung paano ilalabas yun. Kasi noong mga panahon 20 years ago, mga 10 years ago, hindi ganun ang pinaka Pero ngayon kasi dapat kunyari may idea ka. Palagay natin nurse ka, 'di ba? Ang problema, hahanap ka pa ng developer. Diba? Ngayon, kung arkitekto ka naman, maghahanap ka pa rin ng developer. Ngayon, pwede ngayon pagsamahin yun. Pwede kang magiging arkitekto. Yes. Tapos ngayon, para hindi ka mahirapan, mag-aaral ka. Tingnan mo si Mitch. Nag-aaral siya. Kaya nga tinatanong ko, Mitch, siyempre, nurse ka, di ba? Tapos makikita mo codes. Alam mo, haharapin mo codes, di ba? Sinagsabi sa'yo na, sige, ituloy mo yung pagko-code. Pag-aralan mo. Pero hindi mo sinabi na bibita mo yung pagiging nurse, di ba? Pero siyempre, ibang mundo yun eh. Iba yung mundo na parang, alam mo to, English language. Tapos makita mo yung language ng Japanese or ng Chinese, di ba? Ito yung aaralin mo. Ang sakit sa ulo nito, di ba? Dudugo talaga yung ilong mo. Buti, at least ikaw, di ba? Encourage ka pa rin. Bakit? Siguro kasi when I was reading books, diba, and then I was trying out something new. Okay. And then pag nakikita mo yung how you create things, yes, it's exciting for me. And then siguro for ibang tao, hindi ganun yung mentality nila. Pero may mga tao na when you do things, nakaka-excite lang na you talk about it eh. And then siguro yun yung sa bawat galaw mo, sa bawat creation mo, kahit maliit lang na bagay, you're just so happy about it, and then it's something different, Well, you learn something, di ba? Yeah, unti-unti. Konti-konti lang. Right? It takes baby steps pa rin. Kasi hindi naman ako all of a sudden na binagsakan ako ng maraming code. How many months or years ba bago ka nag-develop ng una mong app? Hindi, kasi magka-team kaming tatlo eh. So, as much as we can, we try to discuss things on how we learn things and then share each other. Kaya nga yung maganda yung may community and yung may developer group like si Drupal. Kasi mas madali mag-learn. Sometimes, some people ask me why I joined Hackathon, so Startup Weekends, right? Actually, kasi ito lang yung ground ko to test what I was doing, right? And I mean, sige, kung sa school may exam, di ba? And this thing is like, when you go to a hackathon, kahit developer ka na napakagaling, minsan mag-iisip ka, dami ko palang hindi pa alam. Oh. So therefore, dapat
during that time na given short period of time, kailangan ko mag-isip ng paraan para magawa yun in a short time. Saka yung mga nakasabay nyo yung mga veterano na iba, syempre. Oh, yeah. Pero yun yung point I mean, the level field is just the same. Yes. And then at the same time, kung student ka, you go to a hackathon, you go to a startup weekend event, you'll realize different things na marami ka palang hindi alam. And then maybe you want to learn more about it. It means na never too late na matuto. Kung gusto mo, di ba? Saka ka matakot. Di ba? Kunya, gusto mo talagang matuto na mag-develop talaga, maging developer, di ba? That's true. Sigurado may mga nakikinig ngayon ng mga graduates or na naguguluhan. Naguguluhan. Lalo na yung mga nagtapos ng nursing. Marami kami. Kahit na sana lang sa IT. Marami po kami. Sa IT, mga IT students na mukhang mali kurso ko, sabi niyan. Pwede pa kayo. IT students namin, minsan hindi nila alam kung ano talaga yung purpose nila. Pero karamihan kasi bagsak gusto nila sa call center lang. Di ba? Hindi ko naman sila dinidiscourage kung ano. Sabi ko, gusto niya naman, mag-aral kayo mag-code din. Oo. It's either kasi na habang nakatambay kayo yung bakasyon. Di ba? Or, siya iba to Hindi lang to job career to Oo. Ibig sabihin, kasi ang ano dyan is you can work from home. Yes. Online. Di ba? Fallback mo yan. For example, medyo na-bored ka sa pagiging sa call center. Di ba? At least may fallback ka na pwede ka magtrabaho na mag-apply ka as developer. Problema kasi dyan, hindi niya makukuha overnight kung hindi mo sisimulan. Kaya in-encourage namin mga OJTs namin na sige, mag-aral kayo. Diba? Kumbaga sa bali parang sandato armas nyo yan. Pagka lumabas man kayo, pag-graduate nyo, kahit na hindi yan tinuro sa school, paglabas nyo, baka yan yung qualification na hinahanap nila. Correct. Okay, tama. sige. Marami na tayong pumasok ng mga questions para mamaya babasahin po natin isa-isa yan. Pwede po kayong magpadala ng mga text messages. Number natin is 0919-290-9646. Pwede rin po 519-1875 saka 519-1876. Magko-commercial break lang ho. Ito pa rin ho ang Bigatin dito po sa Inquirer Radio 990 AM. Inquirer Radio. Bigas This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Tanda mo nung pasakay ng tren, halatang type mo si Gwen, kaya iniwan ka namin. Brad, nung ako'y nahulog sa hagdan, karga kita, di ka magaan, hinabol pa ng Doberman. Basta't solid ang samahan, at swabing-swabe ang inuman. Usapan natin kumagaan, usapang kompanyero yan. Usapan natin kumagaan, usapang kompanyero light yan. Malalim ang pinagsamahan, magaan ang usapan. Basta may Kompanyero Light Brandy. Drink responsibly. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Inquirer Radio 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Every news is tackled, issues answered, and controversies clarified. Banger Story. Banger Story. A no-nonsense discussion with highly respected journalists Arlene De La Cruz and Jake Maderazo. Banger Story. Where every news matters. Monday to Friday, 6 to 9 in the morning on Inquirer Radio 990 AM.
We give you not just first-hand news. We bring you to where it is happening as it happens. Fast, factual, comprehensive information. Balanced and fearless views. Fair commentaries. Entertainment. Public service. This is DZIQ Inquirer Radio 990 AM. V-Gatin sa Radio Inquirer 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a VGatin. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGatinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta VGatin, bigatin ka talaga. Pasyal to the max. Kahit saan, basta V-Gatin. Kami ang bahala dyan. V-Gatin sa Radio Inquirer 990 AM. Balik po tayo rito sa V-Gatin sa Inquirer Radio 990 AM. Yung mga gustong pumunta ng Boracay. Ako gusto ko. Yan. This summer, syempre sa Holy Week. May promo po ang VGatinDeals.com sa La Carmela de Boracay. Located po yan sa Station 2. Ito na presyo. Hindi mahal. 775 pesos lang po. Limited rooms lang ito, kaya syempre unahan. Yes, punta na po kayo sa VGatinDeals.com. Pwede rin po kayong tumawag 945-2568. Punta kami dyan sa summer. Summer na, Kuya. Oo nga Ano ba balita? Masyado pang busy. Pero masisingit natin yan. Bukas na lang, tanghali na eh. Bukas ay pupunta. Okay, balik tayo. Nako, ang daming tanong. 74 ang tanong. Dami. Hindi. Eto. Hi, good morning po. I'm, Ferdinand from QC. Can I go to Drupal Camp kahit po hindi ako magaling mag-web programming? Ayan, I just want to learn something. Sabi niya ganyan. Pwede raw ba? Siguro yung gusto niya matuto. Opo, pwede. Welcome naman po anybody to Kailan nga pala yan? April 26-27. Ngayong Saan? 2014. Sa Smart Tower. Sa 12, sa 12 floor, sa 12 Smart Tower, Makati. Ano yung street niya? Valero, di ba? Valero yata. Yung ba pinuntahan natin? Oo, yan. Valero. Sa Valero. Hindi ko sure kasi hindi man ako Nasa Ayala yun. Ayala lang. Ayala. Okay, pinuntahan niya natin. Pinuntahan niya, no? Ayala yun. Madaling matanda, may smart sa baba eh. May smart sa baba. Bali, ilan ba yung limit ng ano dyan? Paano pa? Kinakailangan bang mag-register? Yes. We have a website sa DC Manila 2014 .drupalpilipinas.org. Pwede silang magpunta doon. Number, Tapos, meron ba? Telephone number? Number. Siguro registration na lang sa pre-registration website. Tapos, hindi naman kailangan na magaling ka mag-program agad. Kasi, we understand na yung zero level approach namin sa student, lalo na yung mga non-Drupal. Binababaan lang namin yung approach kasi para maintindihan nila muna yung Drupal. Pwede. Kailan po uli ito? Sa April 26-27. April 26, 27. Ano capacity doon? Nung lugar? Yeah. Hanggang 300 max. 300 lang po, 300 lang. Pero kaya unahan yan. Kaya magpa-register na kayo. Diba? Good morning. This is James from QC. Is there any fee or payment in Drupal Camp? Yun. May bayad daw ba ito? Tapos na yung early bird namin. For students, napakamura lang. 500 yung bayad for 2 days event na yon. With catering na rin yun for the first day. Nakita mo yun. Sa 500 ngayon, sulit na yun. 700 for students and 900 for professional. So, bayad lang sila. Meron kami sa website na details. Paano sila magbabayad? Online payment, deposit, pwede rin. Pwedeng doon na.
Pwede namang mag-walk-in. Walk-in. Pwede. Kaso lang pag walk-in kasi medyo mas mahal yung ticket pag walk-in. Usually gano'n naman, di ba? Pag events. Yun. Okay. Saka para yung sure seat, sabi nga. Parang sino yan eh. Good morning po. Ako po si Jay from Fairview. Nagtuturo din po ba kayo dito ng pagde-design? Meron ba kayo sa Fairview? Fairview. Hindi, sa Drupal, nagtuturo ba kayo ng pagde-design? We have back-end and front-end. So, ibig sabihin kasama yung teaming, design. Sino nagtuturo doon? Yung mga expert din sa design. Sa community lang din galing or nag-i-invite talaga kayo ng mga speakers? Like for example, mamaya, meron kaming event with UXMNL. I don't know kung na-post na yun. Pero sa Eventbrite meron. And yung UX, designed yung methodology yun. Okay. So, we encourage yung mga participants namin to attend Drupal Camp Manila kasi magto-talk din si UX doon sa Drupal Camp. So, meron din kaming design and teaming para sa kanila. Yun. Okay. Good morning po. Ako po si Harold from QC. Yung shoot and sell po ba ay para lamang sa mga professional photographer or designer? May pahabol pa siyang tanong. Applicable pa ba yung shoot and sell sa Android devices? From Harold. Okay, Harold, thank you for asking. Actually, kahit sino pwedeng gumamit. That's one. Hindi mo kailangan maging professional or basta as long as you want to create your own ads, go, download it. But right now, wala pa kami sa Android, pero we will release. iPhone pa lang siya. And yung shoot and sell namin is SHOOT, letter N, SELL. Yun. N lang, ha? Yeah. Hindi Careful, walang end. Yeah, walang yeah. N. Walang end. N Shoot. pala, N. N. No, shoot and sell, yeah. Okay. Maliban. Pero thank you for asking. Pero next, shoot and sell. sasabihin namin kung may Android na kami. Okay? Yeah. So, one word, Yeah. Shoot and sell. Yeah. Hashtag shoot and sell. Yeah. Yun. Yun, madali. Hi, this is Richard. Ito po yung aking tanong. Ganun pa talaga siya. Ano po ba yung iba't ibang ginagawa ng shoot and sell? Actually, ang ginagawa nito is pinadadali namin po sa inyo ang paggawa ng ads. Kasi syempre, minsan maghanap pa kayo ng designer, magbabayad kayo. Okay naman magbayad, wala namang masama. Pero syempre, minsan yung oras mo, gusto mo na nandyan na kagad. So, gagawa ka ng ads for your business or if you want to sell something online. Ang gagawin mo lang dun is, take a picture of your product, adding some details, and then post it to social media. Ngayon, if you want us to share it sa inyo, ngayon, para i-print, you can send us a message. Sa Philippines lang to, not sa ibang abroad. Tapos, Tapos, at the same time, we're helping yung mga businesses. Kung hindi pa sila marunong mag-Facebook pages and stuff. Oo, marami pa. We're giving parang free. Tuturuan namin sila paano gumawa ng Facebook pages and how they can use shoot and sell to create their ads and post it there. Bigyan mo nga ako sample. Halimbawa yung mga SMEs, di ba? Nagsisimula. Ano yung mga products nila? Without mentioning siyempre. Like for example, yung sapat ko salamin IMAX siya. IMAX Optical. Yung salamin, binibenta niya. So, ayaw pa niya gumastos ng too much on the ads, right? Siyempre naman, sisimula eh. Yes. Mahal. Mahal. Pero isipin mo sa dami mong salamin, gusto mo i-promote online. Pero hindi mo magawa kasi gagastos ka ng mga sabihin natin, give or take 50,000 sa dami mong eyeglasses. Yes. But with the use of shoot and sell, take a picture of your glass, then add some details kung magkano and paano ka kukontakin. Tapos, professional looking design na pwede mo i-post sa social media. Diba? And then kung kailangan ikalat, mga kotse, bahay, they can actually use it for real estate. Kasi minsan kailangan mo maganda yung itsura ng bahay pag pinabenta mo, di ba? Isipin mo yun, pag pangit yung itsura, sino bibili sa'yo? Kung pangit yung bahay talaga. Ay, kung pangit pala, sorry. Mapapaganda nyo. Mapapaganda. Tanong ko lang, kunyari, di ba, meron akong business, di ba? Magpo-post ng babae, maganda. Ay, iba yan. Ano ba yan? Model ba yan? Model, di ba? Ang tanong ko, nasa-censored nyo ba? Meron naman kaming report, pinifilter namin. Pinifilter, pero one by one, with approval sa ngayon, o wala? Ngayon, post muna lahat, pero we can filter everything na, we can just filter isa-isa. We can just delete pag meron nag-report. Pero every day we try to check naman din. Oo, mahirap kasi yung ganun. Yung mga nasa buy and sell, pwede ron. Pwede din. Pwede din. Wala namang, parang walang barrier. Anybody can, just test it out. Tingnan natin where it goes. May categories ba kayo? Wala. Ngayon, wala pa kasi kaka-start pa lang. Pero sineset namin yung categories. They can set it na. Para in case na nalabas na namin yung categories, people can actually view it. Para madaling hanapin pati. Yeah. Good morning, this is Dave Kenneth Baltar. May training po ba sa pagka pumunta ako sa Drupal? Training. Actually, yung purpose ng Drupal Camp ngayon is 3 yung activities.
yung seminar sa first day. Then, sa second day, we have workshop sa umaga. Then, sa hapon, we have a Drupalathon. So, yung Drupalathon is parang hackathon in Drupal. Drupalathon. May premyo, syempre. May cash prize na 10,000 kala pesos. kotse. And si HearMaps, HearMaps community is partnering with us and they're giving us 3 units of Nokia X cell phone and 3 Garmin watch for those people na mananalo ng hackathon. Galing. Sasali ba si Roald? Oo. Yes, may plano kaming sumama nung isang co-volunteer ko po. Import sila. Import kayo. No? Kinakailangan ba doon sa hackathon grupo? Ano ba? Kasama na sa registration fee yan? Bukod to sa registration, meron kaming Drupalathon registration page sa website. Hindi, fee. Yung fee kasama na yun. Kasama na. So, pag registered ka na, pwede ka nang sumali. And then, 2 to 3 people sa isang group. Yun ang requirements. Tsaka kailangan pong i-integrate si HearMaps sa Drupal. Ganun ba? May nagbuo ka ba ng team? Meron ka na bang May team na kayo? May team na kayo? Siyempre, secret muna sasabihin. Secret. Sige. Baka natin yan. Baka mapantayan sila. Kung sino yung mananalo, di ba? 10,000. Kaya sali na po kayo. Di ba? Murang-mura. 500 ba sa ngayon? It's 700 now for Sa students. 900 for professional. Saka naman yung matututunan mo, di ba? Yung experience. Mga ganong karami na ba na ngayon ang nag-register? Kahapon is 6 na yung team. Na team na, no? Na nag-register. Kasi ang problem din namin before sa Drupal, kukunti yung gumagamit. So ngayon, karamihan ng mga developer ng Drupal tago. So ngayon naglalabasan isa-isa yung mga yun dahil nga merong community events and mas nakikita nila na dumadami na yung nagpa-participate. Let it go na. Sige. Na kayo magtago. This is Jonathan Musada from Bulacan. Ano po ba yung pinaka-importante? Bakit kailangan mag-aral ng Drupal? Sabi niya ganyan. Ayan. Ano raw ba yung pinaka-importante? Ang pinaka-importante, malaman mo kung ano yung passion mo. I believe. Kahit hindi Drupal, no? Kahit hindi Drupal. Okay. Kasi sa akin, for me, mas importante, lalo na kung nalilito ka kung anong career ang gusto mong kunin. Ano ba yung passion mo na gusto mong gawin? Maraming options Maraming Tingnan mo options. kung ano talaga yung fit sa'yo. Tsaka mas maganda, masterin mo muna yung isang programming language bago ka mag-master ng marami. Mabigat yan kung talagang passion mo, magtambay lang. Wala mararating nun. Marami. Tunganga ka lang. Oo, marami ka mararating na sasakyan na dumadaan. Hindi po pwede yung ganun. May iwan ho kayo. Kaya yung mga bagong graduates natin, di ba? Kaya kung ano po yung passion nyo, di ba, sabi ni Chema. Saka magandang umatin ng ganito. Marami kang nakikilala, nakakapag-share kayo. Sa kahit papano, marami kang natututunan. Kahit hindi mo siya passion, di ba? Kunyari, hindi mo pa alam yung passion mo talaga. Punta ka sa PHP na user group, sa Ruby, di ba, sa Java, sa Manila JS, lahat-lahat. Tignan mo, diba? Kung saan ka talaga mag-fit. Correct. Ang mahirap kasi dyan minsan, kasi madugo talaga yan eh. Diba? Madugo talaga mag-code. Yes. Mahihirapan ka talaga mag-isip. Kaya ang ano dyan is, alamin mo muna kung kakayanin mo talaga. Tapos siguro sa mga kaibigan mo na talaga marunong na talaga mag-code. Si Roald, di naman dati, siguro hindi ka naman kagad-kagad na pag ano mo marunong ka na kagad mag-code, di ba? Dumugo din ba yung ilong mo? Opo. May nurse naman kayo. Tsaka malaki din ang tulong ng community kasi hindi ka na mahihirapan mag-solve ng problem kasi marami kayong mag-solve ng problem. So, ayun. Parang boxing lang yan eh. Parang, sige, kaya mo pa yan. Di ba? Ganun yan. At saka marami din pong solution, hindi lang iisa yung pwedeng solution sa isang problem. Nung panahon mo ba din? Ano ba mga languages nun? Dalawa lang. English and Tagalog lang. Wala pa siya. Okay, nabutang Spanish eh. So tanda ka eh. Okay kayo, padala nyo pa yung mga text ninyo. Sasagutin nila yan maya-maya lamang. 10:46, babalik kami. Yeah. This is Inquirer Radio, 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Para sa mga naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, tutok lang sa programang magbibigay sa inyo ng oportunidad na makamit ang matagal nyo ng minimithi. Let's talk! Mag-usap tayo! Kasama sila Ed Rosales Dural, Liza Soriano at Department of Labor and Employment Director for Communications, Nikon Pamironag. Makinig tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Inquirer Radio 990 AM.
Let's talk. Mag-usap tayo. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer Libre. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a Vigatin. May bibilhin ka ba? Dito na sa Vigatin. May discount pa. May bibilhin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGatinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta Vigatin, bigatin ka talaga. Ten 10:49 dito pa rin po sa Inquirer Radio 990 AM Vigatin. Yung pong mga gustong pumunta ng Boracay this summer and Holy Week, may promo po ang VGatinDeals.com sa La Carmela de Boracay. Located po yan sa Station 2. 775 pesos lang po per person. Siyempre, limited rooms lang kaya dapat unahan. Bilisan nyo na. Punta ko kayo sa VGatinDeals.com kaya tumawag sa phone number 945-2568. Ang dami pang humahabol ng mga tanong. Nabasa ko po sa internet na this event is today. Ano? 2-day camp. Ayan. Ano to? Sabi niya? Ay, Dropal. Safe po ba ito? Safe? Safe? 2 days. Saan po ba siya manggagaling? Hindi niya sinabi. Hindi nalagay. Safe naman yung event kasi sa smart naman siya. Oo. Maraming security guards yun. Maraming security. Concern siya sa safety niya. Baka big time. Safe po yung mga hackathon sa Philippines. Tama yun. From Ferdinand. Hindi nasabi kung Marcos yung apelido. Ferdinand Marcos ba? Sa Palawan? Hindi, ito. Saan? Good AM po. Dito po. Ayan, may H eh. Dito po. BS. Baka ba sa Palawan. Hirap kayo. Ba sa Palawan? Dito po ba sa Palawan? Meron din kayo. Ayan, si Ami Abagat. Ng Rizal. Palawan? Meron ba Rizal? Palawan. Rizal Town. Palawan. Palawan. Naririnig tayong kang Palawan. Ano ka? Okay. Yung Drupal. Drupal camp na tinatanong. Baka gusto niya dalhin nyo naman daw sa Palawan. Baka may community doon. May community na. Baka meron na from Palawan. Actually, yung Drupal kasi, iba't iba kasi kaming island din eh. So, may Manila, may Cebu, may Davao, may Iloilo. Okay. So, I'm not sure, pero pinaplano na rin yata ng Cebu Drupal User Group, yung Drupal Camp Cebu. So, kung gusto nila, hindi pa kasi tentative pa rin yun eh. Pero, baka by November, magkaroon. So, yung Palawan, tinitingnan pa namin kasi nga, ang problem namin is yung transportation din. Tsaka yung, syempre, mag-i-sponsor ng event. Malay mo, si Ami ang mag-sponsor sa inyo. Baka i-sponsoran niya yung hotel, sa yung ano. Diba? Ami, baka pwede. Baka pwede siya yung mag-organize, di ba? Pwede naman. Kung Drupal gusto niya, Palawan. pwede sila, kung may alam sila sa Drupal, mag-organize sila ng meet-up doon. Yun. Pwede. Kahit na 3 lang, pwede lang. 4, dadami yan eh. Yep. Sama nyo na kami. Invite nyo na. Diba? Bale, may mga partners naman tayo ng hotel sa Palawan. Sa Palawan. Lalabas natin yan. May Sogo ron, di ba? Worldwide. Nationwide yan eh. Pwede dyan. Basta si, sagot doon? Si Ellison. Sige. 10:51. Sige, di balik naman tayo sa shoot and sell, di ba? Ngayon,
Bali, nung nagsimula kayo, 'di ba? Di nanalo na kayo sa sa Singapore, 'di ba? Yeah, paano niyo naisip na talaga? Sige, dire-diretso na natin 'to. Karirin na natin, 'di ba? Ako Nung time ba na yun? Tapos na yung codes? Hindi pa? Hindi. Kasi mag-hackathon, it's a 2-day, actually 1-day event lang yun eh. Oo. Parang hindi ba talaga, it's like a prototype lang. Prototype lang, no? It's something na you can actually just show na parang isipin mo na this is how it would look. Oh, okay. Something like that. Pero, ganun lang ang hackathon. Hindi kayo kailangan gumawa ng isang application na dapat... Tapos na. Walang pressure. Walang pressure. Okay. Pero kasi kaya naisip ng Angel Hack yung pre-accelerator na sinasabi nila. Kasi napansin nila, maraming gumagawa ng hackathon, di tinutuloy. So what if kung gabayan natin tong mga na to, bigyan natin na, isipin nila paano magkaroon ng business model in the future. Kasi yung product nila pwede nga namang gawing business in the, di ba? Yes. So yun yung talaga yung goal nila. Kaya may pre-accelerator and then later on go to Silicon Valley para ma-experience naman ng tao kung ano ba talaga yung nandun sa Silicon Valley na yung alam yung tinatanong ng mga tao bakit kakaiba sila parang ganyan. Yun. Sige. Oo. Yung may tanong ako mabigat kay tinanong din natin to kay Jan noon nandito. 'Di ba? What if kung you fail? Oo. Tinanong namin kay Jan sabi niya, if you fail fast, dapat. Ikaw, sige. Para makamove on na raw. O, makamove on, di ba? Actually, sa totoo lang, totoo yung tama yung sinabi dyan. Kasi alam mo, isipin mo sa Silicon Valley, people, they fail fast, wala silang pakialam. Actually, sa Philippines, siguro, it's a culture thing na pinipressure tayo to become the best, right? Pag bumagsak ka, nakakaya ka po, di ba? Pero alam mo, hindi masama bumagsak. Pag bumagsak ka, kailangan mo yung matutunan ka. Yes. If you learn from your mistake and then apply that to whatever you're going to do in the future, then that's okay. And I think that's one thing in Silicon Valley. They're not afraid to show mistakes. They're not afraid to show that they failed. But they learn from their mistake and they move back to doing something else. Yeah. Parang ganun, yeah. Hindi pa rin mag-fail ka kaysa wala kang ginawa. Tama yun. Nakatunganga ka lang eh. At saka yung idea mo, di ba? You have given the chance na to shoot your idea. Diba? Yes. Di ba? Mahirap kasi kung idea lang na idea tapos wala kang mangyayari. Mahirap naman yun. At si Mitch, sinasabi nga niya talaga na kahit mag-fail tayo, di ba? Ganun talaga eh. Babangon ka dapat. Yun. Kaya yung mga nakikinig sa atin, di ba? Kung meron kayong ideas, di ba? Nandiyan ang idea space. Di ba? Nandiyan ang kickstart. Maraming diba? tutulong. Maraming tutulong. Basta ka maraming mga lumalabas ngayon dyan ng mga VCs na makita yung idea mo, i-finance ka eh. Correct. Siguro, punta lang kayo sa may mga communities na ganyan. Umatin kayo sa mga ganito. Kayo. Marami kayong matututunan. Punta lang kayo rito sa Radyo Inquirer, tanong niyo sa Bigatin. Baka may idea kayo, di ba? Mapag-usapan natin. May mga kilala tayong developers. Ma-endorse. Diba? Ma-endorse natin. Mali-mali mo, wala kayong mga developers. May idea kayo. Nandiyan si Michi. May sabihin gano'n. Sige, okay idea mo. Partner tayo. Diba? Open naman lahat sa ganyan. Pwede yan. Ang bilis na sagot ni Ami. Ganun po ba? Sabi niya. Sige, salamat. Dahil nabasa ko sa text. Lakas talaga dating nyo dito sa Palawan. Ami pa rin ho. Yun. Sana nga magkaroon dito para itry namin. Sige. Baya mo pagka darating dyan ng Drupal Palawan na, no? Yun. Yan. Sponsor na bigati ng deals for hanap tayo ng mga partners natin dyan. Ganun lang naman yan eh. Tulungan yan eh. Diba? Yung network kailangan lang mapapagyan. Sa pagka lumabas yung mga hotels namin dyan na partners dyan sa Palawan, tulungan mo ako, Ami. Yan, di ba? Yan. Para ikaw yung magiging tour guide natin dyan, di ba? Mabibigyan natin ng negosyo si Ami kung may mga kilala siya. Employment to yun. Okay. Visit nga lang pala kayo sa Vigatin Tourism. Doon makikita niyo yung mga lugar na dapat nating pasyalan. Lalo ngayon. Diba? Good morning, Shoot and Sell. Tanong, paano ho ang sa Android kasi iyon na ngayon. Nasipi ko. Cellphone. Oo, cellphone. Yeah, cellphone. Sorry, yung wala pa sa Android ngayon. Pero abangan nila. Abangan nila kasi gagawa kami ng Android din. Inula lang po namin yung sa iOS, sa Apple. So, pero sa susunod gagawa kami. Pero if you like, para malaman lang, punta kayo sa Facebook page namin, shoot, SHOOTNSELL.co. Shootandsell.co. Okay? .co, no? Oo. .co. Meron naman .com? Masyado mahal. Okay. Sige, kaya. Sa letra na lang naman eh. Patawarin mo na. Masyado mahal. Pwede na yan. Parting shot sa ating pong mga guest today. Medyo kinapos lang tayo ng oras. Naku, dami pa sana mga pwedeng magtanong. Sino unahin natin? Ikaw, unahin natin sa... Unahin natin yung nag-iisa. Nag-iisang girl. Si Roald. Baka meron kay Gigrit, Roald. Meron po yung family ko po sa Binangonan. Then yung
Diyan ba kayo sa Rizal? Yes, sa school ko sa Jose Rizal University. Taga Binangonan ka, sa Rizal ka rin graduate. Jose Rizal University. Sa Mandaluyong. Nagalabo si Rizal, ano? Hindi ka nag-iba. Sige, magparami pa kayo ng developers para at least mabawasan natin yung unemployed na na Pilipino. Actually, po yung plano talaga namin. So, nagagather kami ng mga estudyante, mga developer para lumabas, para din makatulong sa mga problem like di sa sa Philippines. So, kunyari, ko yung presidente ng Pilipinas, ano ba yung una may susolve sa pagiging developer mo? Siyempre, yung mga gusto mag-aral. So, gagawa ko ng parang community na magpa-fund dun sa mga mahihirap para makapag-aral. Sige, iboto natin si Roald. Education pa rin Maganda yan. Bata pa lang talagang... hindi sila nalulung sa mga laro, Dota. Yan, kaya. Marunong mag-computer, marunong mag-Dota. Diba? Si Gemma, ikaw naman. Ayun, yung baby mo, baka... Nag-aalaga po ngayon si Paul. Nakikinig ba? Opo. Binabati ko si sweetheart. Paul. Best friend, best bud, yun. Okay. Yun. Gusto ko pong pasalamatan unang-una sa lahat, si God, kasi actually, it's a miracle for me na from nothing to the present time. Siya yung talagang nagbigay sa akin ng strength. Yeah. Kasi hindi basta-basta maging community organizer. Maraming challenge. Alam ko lahat ng mga community organizers, maraming mga naging problem and na-solve naman. So at the same time, gusto kong pasalamatan yung mga mentors namin. Kasi yung mga mentors at mga volunteers ng community, kung wala sa kanila, kung wala sila sa amin, hindi rin magmamaterialize yung mga training namin Like this one, si Roald, galing siya sa Apprentice 1. So, recently, meron kaming Apprentice 2. Ngayong May, popromote ka na rin. Meron kaming Drupal Apprentice 3 na. Kasi, tuloy-tuloy lang yun So, yung mga interested na gustong matuto ng Drupal, 4 weeks training crash course to sa Drupal and PHP. So, pwede kayong mag-ask sa akin, email nyo lang ako sa gemdev@drupalpilipinas.org or sa community namin sa Facebook page. Hanapin nyo lang kami. And gusto ko na rin pasalamatan yung mga sponsor namin, si Smart, sa Venue, si Microsoft, si Elance, and yung sa mga media partners, si Vigaten, yon for having us here. And si Rappler, salamat din sa kanila, si Business World, and When in Manila. And the rest, yung mga iba pang partners sa mga susunod na mga na. Yun lang, salamat po. Ayun. Siyempre, si Nurse. Ang ating... hindi natatapos ang buhay sa pagiging nurse. Actually, thank you for inviting us here para to discuss what we're doing. At the same time, I want to thank siguro lahat ng mga taong nakilala ko sa journey ko ngayon. From turning developer to the nurse in the startup scene. And nakakatuwa actually ngayon pag uwi ko kasi sa Philippines ulit after a long time. Ang dami na nilang startups, which compare before na parang walang gusto mag-startup. Pero at least ngayon na-materialize na, which makes me happy. Kasi it means na Philippine can move forward kasi they're thinking ahead of time. So yun, tsaka of course my family and yung mga co-founders ko and yung family nila who were very supportive din. Tapos at the same time yung mga gagamit na app namin, thank you po, thank you. Supportahan natin. Ayun. Pag may question kayo, basta Facebook na lang, shootandsell.co. Just send me a message, ako na bahala sa inyo. Yun. Pero thank you so much. Galing. Sorry. Okay. Thank you. Ayan, sa ating mga guests for today. May 3 pumalakpak. Maraming salamat. Maraming salamat. Sabi sa iyo may future ang Pinas naman. Naniniwala naman ako sa mga... Kaya lang mga kabataan nga ngayon, ang ko lang dapat, suportahan talaga ng gobyerno, di ba? May pera talaga rito sa pagtatayo ng startup community. Yun. At bata pa lang talaga may idea, suporta Wag down. Sige. Huwag kayong nega. Pag kami oras, Wag nega. Tayo party list. Diba? Si Ronald President. Party list ng mga developers. Yun. Yun na kailangan natin. Kami tapos, hindi naman tayo politiko Okay, tulong-tulong tayo dyan. Okay, with that, maraming Next salamat. Saturday po. Sa Sabado huli. Get well soon Ma'am Arnie. Yan. Ma'am Arnie, pagaling ka. Pagaling ka. Kailangan ka ng bayan. Ako po si Dan Macaranas. Ellison Barcelo po. Lagi kayo maging isang bigatin.
Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? This is Inquirer Radio, 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Inihahandog ng Team Kabuhayan at Inquirer Radio 990 AM. Ang programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon, sagana at hitik sa impormasyong pampinansyal, paunlarin ng kabuhayan, trabaho at negosyo. Pera at Kabuhayan. Pera at Kabuhayan. Pag-usapan natin kasama sina Attorney Ed Dural, Jerome Fadriquela, Ricky Brosas at Miss Liza Soriano dito sa Pera at Kabuhayan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa Inquirer Radio 990 AM. It's a rich man's world. Kung may sakit, karamdaman at katanungan sa iyong kalusugan, sagot yan ng Radyo Medico. Radyo Medico. Pag-uusapan ng mga impormasyong pangkalusugan, wastong pangangalaga sa katawan, mga diskusyong pampalusog ng kaisipan. Radyo Medico. Tatalakayin ang iba't ibang sakit at karampatang lunas at gamot. Bibigyang linaw ang mga maling pananaw upang mapanatili ang malusog na katawan at pag-iisip. Libreng konsulta mula sa mga eksperto. Radyo Medico. Kasama sina Dr. Hill at Direk Rick. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa Inquirer Radio, 990 AM. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio, 990 AM. 990 AM. Philippine Standard Time, 3 minutes after 11 in the morning. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Dawit din umano sa 300 million peso anomaly sa National Agribusiness Corporation o NABCOR sina Senator Lito Lapid at Ralph Recto at ilan pang mga mambabatas. Ayon sa sworn statement ni Rodora Mendoza na dating Vice President of Finance ng NABCOR, nag-endorse din ng kanilang mga pinaburang mga NGO sina Lapid at Recto sa ilalim ng ginintuang masaganang ANI program na nabuo noong taong 2007. 40 million pesos umano sa Kapusot Kapamilya Foundation kung saan nag-endorse sina Lapid at Recto at sina dating Bohol Representative Roberto Cajes, dating Leyte Congressman at ngayon ay Governor Roger Mercado at dating Davao Oriental Congresswoman at ngayon ay Governor Corazon Malanyaon. Bukod sa mga ito, dawit din sina dating Lanao del Norte Congressman Alipio Badelies at dating Batangas Congressman Eileen Ermita Buhain at dating Bohol Governor Eladio Hala. Samantala, mariing itinanggi naman ni Senator Ralph Recto na sangkot ito sa mga anomalyang nabunyag sa NABCOR o National Agribusiness Corporation. Paliwanag ng senador, wala siyang kinalaman at hindi kailanman sumulat o nag-endorso ng anumang mga NGO sa NABCOR. Samantala, sa kasalukuyan, bigo naman ang kampo ni Senator Lito Lapid na matandaan kung nag-endorso ito sa mga NGO na nadadawit sa NABCOR scam. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Racy Amado para sa Inquirer Radio 990 AM. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Monday to Friday, 5:30 till 7 in the evening, providing you hot and controversial issues of the day, discussing different anomalies in the community, and giving you fearless but fair judgment in criticizing the irregularities of our society. All these and more on Partners, together with Jay Donis and Chito De La Vega, on Inquirer Radio, 990 AM. Mga kabataan, power up your Saturday. Just do it! Makitrending. Mag-shout out. Be connected. Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing. Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it. Join ka na. Your potential is our passion. Be inspired. Be informed. Be involved. Be empowered. It's the real thing.
Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Only here on Inquirer Radio 990 AM.